Lord, hallelujah. The highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our great God the Savior, dearest Lord Jesus Christ. Respect and double honor to our beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God. Remembering the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina Z. Almeida. Greetings and respect to all the beloved Almeida children and their respective families. To all beloved webcast viewers throughout the world. And to all brethren, a blessed good afternoon to each and every one of us. Ako'y nagpasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Unang-una, yung kanyang pag-iingat gabay sa kanyang kahabagan. Ako ay napadako sa dako ng Cebu at kahabagan ng Diyos. Ako'y nakadalo rin po sa ating Cebu Outreach. At ako rin po ibinalik na mga pinamaluwalhati. Hallelujah, dito sa dako ng Maynila. Purihin ang Pinoon. Isang pinasalamatan ko rin sa mahal pa Jesus dahil a few days from now, ang aking beloved wife ay magsi-senior citizen na rin. Sa kahabagan ng malapit. Pag-iingat ang Diyos. Although, in times past, talagang siya nakaranas din ng mga pagsubok sa buhay. 1998, nang siya ay magkaroon ng, siya po ay nalagasan ng buhok dahil sa isang circumstansya. Hallelujah, na siya nabinat. Subalit sa kahabagan ng mahal Pinoon, ibinalik din po ang buhok na aking beloved wife. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. At a few years back also, ang aking beloved wife, nang nagkaroon sila ng reunion ng kanyang mga minahal kapatid sa dako ng Laguna, sa hindi inasahan, ako hindi kasama noon, ay nabalitaan ko na lang na siya ay, doon sa mga kumakain, siya po ay nag-blue ng dugo. At dahil hindi kaya sa dakong Binyan, kulang ng pasilidad yung hospital, itinravel pa siya from Binyan to Lung Center. Akala ko noon siya ay makukonfine. Subalit, dahil nandyan ang ating minamahal pastor, ang tunay na propeta ng Diyos ay puling kapanahonan, nariyan ang kanyang pag-ayuno, ang kanyang pananalangin. Hallelujah. Pagdating ko sa hospital, hallelujah, ang aking beloved wife ay nakaupo lamang and a few hours later, kami ay umuwi na sa bahay. Napakabuti ng mahal Pinoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Isa rin pinasalamatan ko rin sa mahal Pinoon sapagkat ako'y malapit na rin pong magsaysenta. Isang hindi ko malimutan ng panahon ng 1990, after na ako po ay nag-fasting ng 12 days sa kahabagan ng mahal Pinoon, ako po'y bumalik sa inyong trabaho at ako po'y nakaupo sa isang opisina while waiting for a transaction. Nang biglang parang may bumubulong sa akin, tumayo ka. So ako tumayo. And in a split of a second, narinig ko na lamang pumutok yung baril ng gwardiyan, 12 gauge shotgun. At ang tama ay doon sa aking inupuan, na kung hindi ako iningatan ng mahal Pinoon, 1990, ay wala na ako sa gawain ng mahal Pinoon. Sapagkat ang tama nung bala ng gwardya, ng naka-accidental firing, sa ulo ko mismo, kasi nasa pader. Kaya nung sinukat, talagang ulo ko masasapul ng 12 good shotgun na bala. So balit, dahil ako pala iningatan ng Diyos, kaya ito pa rin, hallelujah! Taglay pa rin ang buhay Yes, at mula sa mahal Pinoon. Hallelujah! Purihin ang mahal Pinoon. At napakaraming biyaya at pagpapala ng mahal Pinoon Jesus ang pagbabagong buhay. Nung araw, ako po ay maagang nasangkot sa mga krimen, mga pagnanakaw, cash, goods, maging sa hayop. Mahilig ako mamitik ng manok nung araw. Binabalati ko. Ganun ako. Pati hayop, pinananakaw ko. Subalit talagang ang Diyos ay mahabagin. Hallelujah. Ganon magkalaki ng ating pagkakamali, pagkakasala, na rin pa rin ang kanyang malawak na pagpapatawad. Hindi lamang sa krimen, ako rin po'y maagang natuto sa bisyo. Sapagkat nung ako nga po ay nahiwalay sa akong magulang, ako'y inampun ng taong sugarol. Kaya maaga ako natuto. 9 anyos pa lang, 9 years old pa lang ako, ay taga-alaga na ako ng manok pang sabong, sa madyunga, bilyaran. Iba-ibang sugal ang aking natutunan. Parang lumakip na nga sa aking dugo yung panunugal. So balit, ako'y binago ng mahal Pinoon na ako ay mapunta sa Jesus Miracle Crusade. Yes, hallelujah! Dahil sa panalangin, pag-aayon ng ating mahal pastor, binago aking buhay, purihin ng mahal Pinoon, at hindi lamang sa mga bisyo at mga krimen na aking kinasangkutan. When I was studying, ako naman po'y naging aktivistang estudyante sa aming campus sa dako ng Zamboanga del Norte, at hindi lamang nagwakas bilang estudyanteng aktivista,
Time has come also that I went to the mountains joining the CPP-NP members for their struggles, for the battles against the government, nandun sa kanilang prinsipyo at ideolohiya ng komunismo. Subalit ang ating pinakamahal Panginoon talaga ay ako'y pinili pa mula sa sinapupunan na aking ina. Kaya mula man sa kabundukan, hindi ko man sinasadya sapagkat hallelujah, ako ay bumaba minsan upang dalawin na aking mga kapatid, mga nakakatanang kapatid. Siguro talagang, kaya nung last kong pagbaba, kasi every now and then, a few months later, ako ay bababa mula sa bundok para dalawin ko yung aking ate at kuya sa kanilang lugar. Subalit the last time na ako ay bumaba, sinalubong ako ng kuya ko, sabi niya, Dong, punta ka sa Manila. Hallelujah, hindi ako makasagot. Subalit alam ko pala, ito pala yung dakilang plano ng Diyos. Sapagkat nung araw, hindi ko inisip, pinangarap na makarating ng Maynila. Subalit dahil dakilang plano ng Malpino sa aking buhay, ako ay nagpunta ng Maynila. At dito sa Maynila, sa hindi ko sinasadya, dati-rati, ang pinakikinggan ko sa radyo, yung bumabati ko sa gobyerno, mga programa na lumalaban sa gobyerno. Subalit, isang gabi, sa hindi sinasadya, napihit ko ang radyo, ang napakinggan ko, Jesus, Miracle Hour. Wow. Hallelujah! Noong una, talagang nagtataka ako, grabe, patotoo, patay, mabuhay sa panalangin, an incurable sickness and diseases sa panalangin na mahal pastor gagaling. 3 nights akong nakinig at mayroong bumubulong sa akin, dumalo ka. Kaya ako'y dumalo, 1989 August, sa dako ng Moranto, at sa patuloy kong pagdalo, ang prinsipyo at ideolohiya ng komunismo na sa aking puso, ang galit, ito'y pinawi ng Malpinon, pinalitan ng panampalataya. Hallelujah! At dahil nakita ko na mukha ng Mahal Pastor, nakikita ko nung una talaga, desire ko na makalapit kay Mahal Pastor. Sabi ko, lalapit nga ako kay Mahal Pastor. Gusto ko makita ang mukhaan. Bakit ganun katapang ang kanya pangaral? Mga 4 meters pa lang ako palapit kay Mahal Pastor, sinalubong akong napakalamig na hangin at parang humihigibig ang puso ko. Damang-dama ko ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Oh, kaya noon, hallelujah! Doon nagsimula, ako'y nagpatuloy sa paglilingkod sa Mahal Panginoon sa kabagan ng Diyos, 1989 up to the present. Ako'y pinanghawakan ng Mahal Panginoon. Nung araw, grabing hirap sa buhay. Dumala kami sa gawain, Marikina, lakad. Kami bilit sweetheart ko. May bitbit kaming malit na bata. Pag-uwi, lakad pa rin. Subalit sa kabagan na Diyos, ngayon di na kami naglalakad. Hallelujah! Kami ay kinabagan, pinagpala ng mga Pinoon, pinagkaluban ng bahay, nagkaroon ng motorsiklo, aking anak ay nagkaroon din ng mga kotse at bahay sa kanilang mga sarili. At ako noong araw, pati pamasahe sa barko na ako ay pamputang Maynila, wala. Subalit na ako ay maglingkod sa Mahal Panginoon, ulit-ulit. Luzon, Visayas, Mindanao, ako'y pinasakay ng Mahal Panginoon pa ulit-ulit, eroplano. Hindi lamang dito sa Pilipinas, bagkos sa Kuala Lumpur, Singapore, hindi ko inasahan. Ako'y nakarating, maging sa ating banal gawain sa Singapore. Purihin ng Mahal Panginoon, napakadakila ng Diyos. Hallelujah! Maraming biyaya, pagpapala, pag-iingat, gabay ng Mahal Panginoon sa aking buhay, maging sa aking buong sambayan. Aking naranasan, aking nadama, ang pag-ibig, kapangyarihan ng Mahal Panginoon. Dahil nandiyan ating Mahal Pastor, beloved evangelist, Wildis Rada Almeida, tunay na lingkod ng mga Pinoon. Ang kanyang mga panalangin ay abot langit. Kaya naman ako naabot ng kahabagan ng Diyos. Hallelujah! Purihin naman Pinoong araw. Ayaw ng mga kapatid ko makita kahit anino. Pero ngayon, palagi lang imbita, Dong, punta ka rito. Punta ka sa Bisaya, punta ka sa Cebu, punta ka sa Mindanao. Gustong-gusto na nilang makakinig ng salita ng Diyos. At katunayan sa Cebu, tuwa sila. Dahil nung salbahing bata nung araw, ngayon ako na sabi nung ate ko, Dong, ikaw na magdasal. Purihin ng Mahal Panginoon at naramdaman nilang pag-ibig, kapangyarihan Mahal Panginoon sa panalangin natin. Tumutulo ang kanilang luha. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Hallelujah! Marami biyaya at pagpapala. Ngayong, bagamat mga ilang taon na akong hindi naghahanap buhay, bagkus akin na lamang iginugol ang aking mga araw sa Bible study, sa naging bahagi ng prison, jail, police, and believed ministry sa ating minamahal kababayan. Subalit ang kahabagan ng Diyos, ang providence, ang pagkakalob ng Mahal Panginoon ating pangailangan ay laging nariyan. Maraming salamat Mahal Panginoon sa iyong kabutihan, kahabagan, kagandahang loob, ang iyong mga biyaya at pagpapala, pag-iingat at gabay sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, ngayon pagpakailanman, kaya ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na